Hindi lahat ng desisyon natin sa buhay ay laging lumalabas na tama. Madalas, laging huli na ang lahat bago mo pa matuklasan na ikaw ay nagkamali. Pero okay lang yan. Tuloy lang ang laban. Dahil hindi naman nagtatapos ang ikot ng mundo dahil sa isang kamalian lamang. Hindi niyo po ba marami nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Alam niyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo yung asawa nyo daw walang nagawa? Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Magta 29 years ko na po siyang asawa. Lahat ng binibigay namin sa aming mga anak ay galing sa sipag, tiyaga at pagod. At yung mga anak po namin, awa po ng Panginoong Diyos. Dahil ang big boss po sa bahay ay si Kiko. Pero ako po ang commander-in-chief niya. Ay maayos naman pong napalaki yung mga bata. Mahala ang bansa, takot sa Panginoon, mapagmahal sa Panginoon, at magaling po makipagkapwa-tao. Sana po saliksikin nyo, please research kung ano po ang mga nagawa niya para sa taong bayan. Kahit po itong asawa ko, ilang kampanya ko na po nasabi yan. Pag po gumawa ng hindi maganda ito, hindi po ako mag-iisip na 2 beses, iiwanan ko siya. Dahil kawawa naman ang mga anak ko. Pagdating po sa record ng serbisyo, katapatan, kasipagan, hindi ko po ipagpapalit si Kiko. Baka lang naman. Sa panahong ito ay maitama ko na. Panahon na para sundin ang aking puso at suportahan ang taong kilalang kilala ko, hindi lang dahil sa politika, pero maging sa personal na buhay. Bilang isang kuya ko, ang kabiyak ng pinakamamahal kong ate Sharon Cuneta. Hindi sapat ang pagsisisi lang. Dapat itama natin ang pagkakamali. Para ito sa bayan, para sa Pilipinas. Handa tayong isantabi ang politika at makipagtulungan sa Pangulo at sa Department of Agriculture upang pababain ang presyo ng bilihin. Kayang arestuhin ang pagtaas ng presyo basta nagtutulungan ang Malacanang at ang Senado, at ang higit sa lahat, walang sasantuhin. Walang kulay ang gutom. Tama nga naman si Kuya Kiko Pangilinan. Naniniwala ako sa kanyang integridad at sa kanyang dedikasyon at track record bilang dating Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization at bilang Chair sa Senado ng Committee on Agrarian Reform at bilang naging Chairman din siya ng Senate Agriculture and Food Committee. Kasama kong susuportahan si Kuya Kiko kasabay ng ibang kandidato mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas dahil naniniwala ako na ang kanilang tandem ay siyang makakatulong sa pag-angat at pag-unlad ng ating bansa. Marahil hindi nyo pa na itatanong, pero bago pa ang eleksyon ay nakikipagtulungan na si Kuya Kiko kay Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel para makahanap ng epektibong solusyon para sa pagpapababa ng presyo ng pagkain. Kung tutuusin, simple lang ang hinihiling ng ating mga kababayan. Magkaroon ng mas murang pagkain at mababang presyo ng bilihin. Magkaroon ng sapat na sahod, maayos na kabuhayan at trabaho. Magkaroon ng dagdag na panggasto sa gamot at magandang kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. Sa totoo lang, tayo ang magsusolusyon sa ating mga daing. Oo, gutom tayo sa katuparan ng ating mga pangarap.
Kaya sa usapin ng darating na halalan, ako ay naniniwala, wala sa politikong kurakot ang solusyon. Wala sa mga politikong sinungaling ang solusyon. Nasa kamay natin ang taong bayan mismo ang solusyon. Nagsisisi na ako sa pagsuporta ng mga sinungaling, sa mga pro-China, sa mga todo-deny pa rin, kahit marami ng ebidensya at pruweba laban sa kanya. Nakakapagsisi talaga na magkaroon ng isang Vice President kagaya ni Sara Duterte, na ni minsan hindi sinagot ng maayos at tama kung nasaan niya nilustay ang pera ng taong bayan. Kaya nga, sapul na sapul ako sa katanungan ni Ate Sharon kung nagsisisi ba tayo na hindi si Kuya Kiko ang naipanalong Vice President noong 2022 elections. Dahil ang sagot ko ay tumataginting na oo. Alam ko sa puso ko na may nagawa akong mali. Kaya, Kuya Kiko, sa darating na halalan, ipaglalaban kita sa Senado. At hindi